Sa bayan ng Masbate, kung saan ang dagat ay kumikislap sa liwanag ng buwan at ang mga bundok ay tila may tinatagong lihim, may isang alamat na muling nabuhay sa panahon ngayon. Isang alamat tungkol sa asong ulol na alaga ng aswang, aso na hindi ordinaryo, kundi nilalang na hatid ay takot at kamatayan. Ang simula ng lagim. Noong una, walang nakakakita ng kakaiba. Karaniwan lang ang gabi sa baryo ng San Isidro, tahimik at payapa, maliban sa mga alulong ng aso tuwing kabilugan ng buwan. Ngunit isang gabi ng Setyembre, isang mangingisdang si Mang Arturo ang nakapansin ng kakaiba. Habang siya'y naglalakad pauwi galing laot, may narinig siyang alulong ng aso, hindi pangkaraniwan. Malalim, mabigat, at tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang malaking aso, nangangintab ang itim na balahibo, at pulang-pula ang mga mata na parang nagliliyab. Nang umuwi si Mang Arturo, kinabukasan ay hindi na siya nagising. Ayon sa mga nakakita, tila pinilipat ang kanyang katawan at nangangitim ang labi. Walang sugat, walang bakas ng kagat. Doon nagsimula ang usap-usapan, bumalik na raw ang alaga ng aswang. Ang asong ulol. Ikinukwento ng matatanda na matagal ng alaga ng isang matandang aswang ang hayop na ito. Sa araw, mukha itong payat, parang ulol, laging tumutulo ang laway at parang walang direksyon ang galaw. Pero sa gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan, nagbabago ito, lumulobo ang katawan, lumalakas, at ang matay nagiging apoy na pula. Ang mga kinakagat o natatahulan nito ay nagkakasakit at unti-unting namamatay. Hindi raw karaniwang rabies kundi sumpa ng aswang. Kaya't kahit modernong panahon na, kahit may cellphone at internet na sa baryo, takot pa rin ang lahat kapag sumapit ang gabi. Mga biktima. Sunod na naging biktima ay isang estudyanteng senior high na si Elisa. Pauwi siya galing sa internet cafe, may dala pang proyekto sa school, nang marinig niya ang yabag ng aso sa dilim. Mabilis siyang tumakbo ngunit mas mabilis ang hayop. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang mga gamit sa kalsada, ngunit siya mismo'y wala. Pagkalipas ng 3 araw, natagpuan ang kanyang katawan sa tabing ilog, malamig, at wala ng dugo. Doon tuluyang nagkagulo ang baryo. Ang mga magulang ipinagbawal ng lumabas ang kanilang mga anak kapag gabi. Ang mga tanod nagroronda, dala-dala ang mga sibat, bawang, at asin. Ngunit kahit gaano karaming tao ang nakabantay, walang nakakakita kung saan ito lumilitaw at nawawala. Ang pagtuklas. May isang guro sa bayan, si Ma'am Celia, na hindi naniniwala sa mga alamat. Ayon sa kanya, baka may sindikato o serial killer lamang na gumagamit ng alamat ng aswang upang takpan ang krimen. Kaya't kasama ang kanyang estudyanteng si Rico, nag-imbestiga sila. Gamit ang CCTV na nilagay sa tapat ng barangay hall, nakuhanan nila ng video ang isang matandang babae na may dalang aso. Payat, parang ulol, at nakatali. Ngunit alas 12 ng gabi, sa mismong video, nakita nila ang hindi maipaliwanag. Ang aso'y biglang lumaki, halos kasing laki ng kalabaw, at ang babae naglaho na lamang na parang usok. Ang paglalaban. Nagpa siya ang mga kabataan at ilang matatapang na mangingisda na harapin ang nilalang. Nagdala sila ng sibat na may bawang, langis, at dasal mula sa pari. Sa gitna ng dilim, tinabyunan nila ng bitag ang lugar kung saan madalas marinig ang alulong. At dumating nga ang gabi ng kabilugan. Umalangaw-ngaw ang nakapangangilabot na alulong, at mula sa kakahuyan ay lumabas ang asong ulol, mabagsik, nag-aapoy ang mga mata, at ang laway ay tila lason. Nagkagulo ang lahat, ngunit nakapana si Rico sa leeg ng aso gamit ang sibat na pinahiran ng langis at bawang. Umalangaw-ngaw ang malakas na hiyaw, hindi ng aso kundi ng babae, ang tunay na aswang. Nagsanib ang aso at ang amo nito, at pareho silang nasunog sa gitna ng apoy ng paniniwala at tapang ng mga tao. Hanggang ngayon, akala ng lahat, tapos na ang lagim.
Ngunit ilang buwan lang ang lumipas, muling may narinig na alulong sa kabilang baryo. Hindi na kasing lakas, ngunit sapat upang manindig ang balahibo ng mga nakaririnig. Sabi ng matatanda, kapag ang aswang ay nawala, ang kanyang alaga ay naghahanap ng bagong amo. At sa bayan ng Masbate, kahit modernong panahon na, kapag sumapit ang gabi, walang naglalakad ng mag-isa. Dahil baka sa isang sulok ng dilim, naghihintay ang asong ulol.